Arroyo para sa mga programa ng persons with disabilities. We really need the full implementation of this proclamation. May magawa ba kayo na ma-implement ang Proclamation 240? Alright. Maraming salamat po sa katanungan ninyo. Simulan natin kay Councilor JC. Proclamation 240 for persons with disabilities. Ang alam ko po dyan, may Magna Carta for the disabled. Yes. No? And ang problema dyan, yung non-compliance with the building code. Hindi pinapansin yung implementation. Marami bang mga gusaling ganon? Marami. At maliban doon, yung mga parking para sa disabled, hindi sinusunod. So simple, let's just implement the law. Kailangan ito yung mga nagpa-park doon at kasuhan. At umpisahan na natin talagang magkaroon ng accessibility for the disabled. Okay. Implementasyon ang nakikita mong solusyon. Pero Nick, siguro sa kultura natin parang kuminsan hindi rin nagiging convenient para sa maraming tao na wala ngang kapansanan ang yung mobility o accessibility. Paano pa kaya sa mga tao may kapansanan? Exactly. I think ang number one problem natin actually, Tony, is that marami tayong magagandang batas. Pero because of poor and corrupt governance, walang nangyayari. Clean Air Act, of course yung itong sa mga people of different abilities, kung tawagin. Marami ng administration na may programa rito. In fact, during the 1990s, isa ako doon tumulong nag-create ng social agenda na naging batayan ng NAPSI ngayon, National Anti-Poverty Commission. Nandun yung mga different sectors. Ang problema, ang governance structure is not geared kasi masyadong personalized, patronistic yung politics. Hindi talaga nagagawa yung mga magagandang batas sa implementation. Sa new politics, ito yung pinaka-importante. That's why ang dami magagandang batas pero walang implementation. So for that question of that person, kung may political will, madali yun i-implement. Political will. Ang kulang. Kay Among Ed, ano ba ang mga nakikita mong paraan para at least magawa na yung dapat gawin para sa mga persons nga of different abilities? Ang karanasan ko po, ang advantage ng isang local chief executive, pwede niyang ipatupad at kaya niya kung gusto niya ipatupad ito mga batas. Gusto ko lang idagdag mula kanina, may budget, 1%, according to the Magna Carta, 1% po ng annual budget dapat paghatian ng persons with disabilities and with the senior citizens. And what does that say po? We implemented that in Pampanga. Ano po? Hindi po pwedeng itatwayan ng sanggunian sapagkat yan po ay mandato. So it's just a matter of implementing po. Ang experience po namin sa pag-implement dyan ay dapat ihanda rin ang, let's say, yung OSCA. Ito yung government program for the PWDs. Na tulungan kung paano gamitin mabuti itong pondong nakalaan para sa kanila. Isa po yun yung paggawa sa mga building na may access ramps. Access ramps. Parking for handicap yes, mayroon din konting portion of that could be used for socialization nila, lakbay-aral. At pwede rin, let's say, yung pagsayaw. Ang tawag dito, yung mga pagturo sa kanila pagsayaw. Pero sabi namin, wag lang po natin ubusan naman lahat sa pag-aral ng sayaw. Kung pwede pong gamitin natin, capability building. Yung formation programs when it comes to aging graciously. So, mayroon pong pondo. What we're saying is, kailangan lang implement yan. And what we're saying is, we have implement. Nagagawa naman. In the province. Nagagawa naman kung gusto at kung meron naman pondo. Sa Naga, si Mayor Jesse Robredo, ano pong sagot nyo doon? Ano po ba ang maaaring gawin ng pamahalaan para sa mga tao na may kapansanan? Ako lang, Tony, maliban sa i-implement yung batas. Ako, I come from a family with disability. Yung akin pong tatay, 4 years old pa lang ko, nawala na yung kanyang eyesight. Yung panganay ko pong kapatid na lalaki, ngayon po hindi nakakita. Yung younger sister ko po, ang basa niya, braille na. Ano po yung aking pananaw? Una po yung aking pananaw, parang itabla muna siya. Pero mas mahalaga po, bigyan siya ng pagkakataon na magamit niya po yung kanyang kakayahan na naiiwan pa para marunong siya. Halimbawa, dito po sa lungsod ng Naga,
Meron po kaming library for the blind. Bakit po kami nagkaroon ng library for the blind? Kasi ang pangarap namin po sa hindi nakakakita, dumating ang panahon na hindi lang po siya nakakarinig, nakakabasa, kundi pwede po siya magtrabaho, pwede po siya mag-medical transcription. Dito po sa Naga, nagpapatakbo ng School for the Mentally Handicapped Parents ng Handicapped Children. Ibig sabihin, ang pagnanais po, hindi lang po siya maitabla. Palagay ko po, mahirap na ang pananaw natin sa kanya, tulungan lang at kaawaan. Palagay ko po, ang dapat na pananaw sa kanya, magi po siyang produktibo at magawa niya rin yung pwede niyang gawin at nais niyang gawin. May pamangkin po ako na nahihirapan siyang magbasa, pero ang kurso niya, digital animation. Na dahil po nais namin ipakita na hindi ibig sabihin na ikaw with disability, wala ka nang magagawa kundi ikaw pakasanin na lang. Palagay ko po yung pananaw niyan dapat baguhin. At sabi nga, marami na pong batas, mahalaga lang i-implement natin yung batas. Alright, maraming salamat po, Mayor Jesse Robredo. Well, gentlemen, that will have to do for this program. It was a pleasure talking to all of you. That wraps ANC Presents New Faces of Leadership. Thank you to all our televiewers at salamat din po sa lahat ng aming kapamilya na sumama sa ating talakayan mula sa ating studio sa Naga, sa Bacolod at sa Cagayan de Oro. At siyempre po, salamat sa ating mga panauhin kay Pampanga Governor Ed Pandillo, kay Naga City Mayor Jesse Robredo, kay Olongapo City Councilor JC De Los Reyes, at kay environmentalist Nick Perlas. This is ANC Presents. I'm Tony Velasquez.